Sa tuwing panahon ng ani, may isang baka sa bukid na umiiyak at walang makapagsabi kung bakit. Akala nila baliw ang baka dahil umiiyak ito tuwing may inaani. Pero nang sundan siya ng isang bata, may natuklasan siyang lihim na pilit itinatago ng buong baryo. Sa isang liblib na baryo sa Bicol, may isang batang lalaki na nagngangalang Mateo, 12 taong gulang, masayahin pero likas na mausisa. Tuwing panahon ng ani, abala ang buong baryo, masaya ang lahat. May kantahan, may tawanan, pero hindi lahat. Dahil sa dulo ng bukid, may isang baka, nakaupo, tahimik, at umiiyak. Oo, umiiyak. Hindi ito ingay na parang hayop, kundi parang may hinagpis. Unang beses itong napansin ni Mateo, akala niya nagkakamali lang siya. Pero kinabukasan, ganun pa rin. At sa sumunod na araw, lalo pang lumala. "Nanay, bakit umiiyak yung baka?" tanong niya. Biglang nanahimik ang kanyang ina. "Huwag mo nang pansinin yun," sagot nito. Pero hindi iyon sapat kay Mateo. Dahil habang ang lahat ay nagdiriwang, may isang nilalang na nagdurusa at gusto niyang malaman kung bakit. Isang gabi, palihim siyang lumabas. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng hangin at kuliglig. At doon, naroon ang baka, nakatingin sa gitna ng bukid at umiiyak. Dahan-dahang lumapit si Mateo. "Bakit ka umiiyak?" bulong niya. Hindi ito gumalaw, pero may napansin siya. Ang lupa sa harap nito, parang bagong hukay. Napakunot ang noo ni Mateo at sa di niya inaasahan, nagsimulang maghukay ang baka. Dahan-dahan, parang may hinahanap. Napaatras si Mateo. Kinabukasan, bumalik siya. May dala ng maliit na pala at habang walang tao, sinimulan niyang hukayin ang lugar. Sa una, lupa lang hanggang sa tuk. May tinamaan ng pala, isang kahoy. Lumakas ang tibok ng puso niya. Hinukay niya pa hanggang sa makita niya isang kahon, luma, marumi, at nanginginig ang kamay niya habang binubuksan iyon. Sa loob, mga buto ng tao. Napahinto siya, nanlaki ang mata, at sa gilid, may maliit na pulseras. Pamilyar. Biglang bumalik sa kanya ang alaala. Isang batang babae. Si Lenny. Kaibigan niya noon. Bigla na lang nawala. 1 taon na ang nakalipas. Sabi ng lahat, lumipat daw ng baryo. Pero hindi pala. Hindi siya umalis. Inilibing siya. Doon, sa bukid. Napaatras si Mateo. Humihingal. At sa likod niya, naroon ang baka. Nakatingin. Parang umiiyak pa rin. Doon niya naintindihan. Hindi ito basta umiiyak. Ito ay nagluluksa. Kinabukasan, isinumbong niya sa pulis. Una, hindi sila naniwala. Pero nang mahukay ang lugar, lumabas ang katotohanan. Si Lenny, hindi nawawala. Pinatay siya. At ang mas nakakagulat, ang may sala ay isang respetadong tao sa baryo. Isang magsasaka, minamahal ng lahat. Ngunit may madilim na lihim. At ang baka, siya ang huling nakakita. Araw-araw, pinupuntahan niya ang lugar hanggang sa may makakita, hanggang sa may makaalam. At si Mateo, siya ang nakinig. Matapos ang lahat, nawala ang baka. Parang naglaho. Pero sa araw ng ani, may ilan pa ring nagsasabing may naririnig silang mahinang pag-iyak sa bukid. At sa pagkakataong iyon, alam na nila kung bakit. Ang katotohanan, kahit ilibing mo pa, lalabas at lalabas. Hindi lahat ng tahimik ay walang alam. Minsan, sila ang saksi sa katotohanan. Kahit hayop,
kayang magluksa at maghintay ng hustisya. Kung ikaw si Mateo, ipaglalaban mo ba ang katotohanan kahit kalaban mo ang buong baryo?